Nakangiti si Celine habang pinagmamasdan ng dalawa na nagkaharutan sa sala. Nakangiti ang kanyang mga labi pero may kaunting inggit siyang nararamdaman. Sana siya yon. Sana siyang inaalagaan ni Franco. Sana siya ang nasa posisyon ngayon ni Yumi kung hindi lang niya ito noon iniwan. Hindi niya namalayan ang ilang pagpatak ng kanyang mga luha habang sinasariwa sa kanyang alaala ang mga nangyari sa kanila noon. Naalala niya kung paano siya pagsilbihan ng dating nobyo, kung paano siya mahalin at protektahan. Hiniling nga niya ang kanyang ulo upang mawala sa isip niya ang nakaraan. Bakit ganun? Bakit ako nakakaramdam ng inggit? Bakit parang nagsiselos ako? Wika sa sarili ni Celine habang nakatanaw pa rin sa dalawa. Malito. Malito, Celine. Hindi ka dapat nakakaramdam ng ganito, lalo na sa kapatid mo. Pagkontra niya sa kanyang nararamdaman. Ang tanga-tanga mo kasi noon, nasa iyo na siya, pinakawalat mo pa. Hi ate. Pagbati ni Yumi sa kanya. Hindi niya namalayan ang paglapit nito dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Oo, okay ka lang? Tanong ni Yumi. Ngumiti naman siya at tumango. Sigurado ka ate? Hindi pa nga pala tayo nakapag-usap mula kagabi. Akala ko talaga tayo yung magde-date eh. Yung pala magpo-propose sa akin si Franco. Thank you pala sa effort ate. Wala yon. Anong naramdaman mo nung nag-propose siya sa'yo? Siyempre nabigla ako ate. Iba pa rin pala kapag harap-harapan na talaga. Kaysa yung sinasabi lang na pakakasalan ka. Naiyak pa nga ako kagabi eh. Ang sarap pala sa pakiramdam ate. Oo naman. Pareho tayo nang naramdaman nang mag-propose sa akin si Franco. Sandaling natahimik si Yumi at hinaplos ang mukha ni Celine. Ate, pwede magtanong? Oo naman. Nakangiting tugon nito. Hindi ka ba nanghihinayang? Nanghihinayang? Saan? Sa inyo ni Franco. Hindi ba dapat matagal na kayong kasal? Dapat ikaw yung asawa niya. Natahimik si Celine at hindi nito naitago sa kapatid ang nararamdaman. Akala ko wala na. Sorry Yumi. Akala ko wala na akong nararamdaman sa kanya. Pero mahal mo pa rin siya ate? Tanong ni Yumi kasabay ng pagpatak ng luha niya. I'm sorry. Pero oo. Hindi malaman ni Yumi kung anong mararamdaman sa pag-amin na yun ni Celine. Joke. Ito naman masyadong seryoso. Wala na ha. Matagal na akong nakamove on. Tsaka bakit pa ako manghihinayang? Anong karapatan ko manghinayang? Wala naman. Tsaka hindi lang ikaw ang pumapag-ibig. Ako din. Pagbawi nito dahil ayaw niya masaktan si Yumi. Hala ate, kinabahan ako. Akala ko mahal mo pa rin siya eh. Loka ka, hindi. May boyfriend ka pala? Ikaw hindi mo man lang ipinakilala sa akin. Sino ba siya ate? Foreigner siya, Australian. Malapit na rin kami magkita. Papunta siya dito sa Pilipinas. Talaga ate? Kailan? Hindi ko pa alam eh. Ilang taon na kayo? 1 taon pa lang. Wala akong itinatago sa kanya. Alam din niya na may anak na ako. At tanggap niya yon. Buti naman ate. I'm so happy for you. Ani ni Yumi tsaka niyakap ang kanyang ate Celine. Ako din, masaya para sa'yo. Ipinaalam na rin nila Yumi sa kanyang pamilya na engaged na silang dalawa. Masayang masaya naman ang mga ito para sa dalawa. Oh, ikakasal ng ate ko. Parang kailan lang dalaga pa. Sana all, nakakainggit. Ani ni Natalie. Asus, dadating ka din sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mainggit dyan. Ayaw mo pa kasi sagutin si Francis eh. Ngumiti lang naman ito at ngumuso. Parang kailan lang, hinihela ko lang at karga-karga. Ngayon bubuo na ng sariling pamilya. Ani ni Sandra at naluha pa ito. Sus, si nanay naiiyak pa. Mamimiss kasi kita. Kasi doon ka na talaga titira sa mansyon eh. Dadalasan ko naman po ang pagbisita dito, Nay. Kaya wag po kayo malungkot ni tatay. Salamat sa pagmamahal sa anak namin, Franco. Saad naman ni Pancho, ang tatay nila Yumi. Wala pong anuman, Tito. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa akin. Malapit na kayong ikasal, kaya naman dapat masanay ka ng tawagan kaming nanay at tatay. Dagdag ni Pancho, na ikinatuwa ni Franco. Tumangutango naman sila Sandra at Natalie. Tama yon, tama. Nakangiting pagsang-ayon ni Natalie. Thank you din, Nats. At tanggap mo si Kuya Bayaw mo. Of course naman, Kuya. Ikaw pa? Botong-boto ako sa'yo eh.
Sabay yakap nito kay Franco. Thank you. Mahinang sabi ni Franco. Sayang wala si Francis. Busy yun eh. Tugon ni Natalie. Oo nga eh, nagpapaka-busy para daw sa future niyong dalawa. Si kuya talaga. Totoo yun. Marami ng plano yon para sa inyong dalawa. Kahit hindi ka pa niya girlfriend. Seryosong seryoso talaga utol ko sa'yo. Ano ba? Enough na kuya. Mas malaki na sa akin yung kilig ko. Umaapaw na. Natatawang sambit nito. Nga pala, Nay, Tay, mayroon pong gustong magpakilala sa inyo. Pagsingit ni Yumi, kapwa naman nagtaka ang mag-asawa. Sino? Sabay nilang tanong. Sandali lang po, puntahan ko lang po siya sa sasakyan. Tumango naman ang dalawa. Maya-maya lang ay lumabas na ng sasakyan si Celine, maging si Natalie ay napanganga. Nay, Tay, si Ate Celine po. Pagpapakilala ni Yumi. Kailan pa kayo nagkita? Tanong ni Sandra. Natahimik din naman si Natalie dahil alam din niya ang tungkol dito. Hello po, tita, tito. Nice to meet you po. Tsaka siya nagmano sa dalawa. Ang anak ni Olga Claveria? Ani ni Pancho, ngumiti naman si Celine. Hindi mo pa ako sinasagot, anak. Saad muli ni Sandra. Kailan lang po, magkakasama po kami sa mansyon. Binalikan po kasi niya si Diana. Nay, sorry ulit ha. Kung inilihim ko sa'yo to, promise po. Ito na po yung huling paglilihim ko sa inyo. May usapan po kasi tayo, di ba? Alam ko po na magagalit ka kapag nalaman mo na bumalik si Ate Celine. Natahimik naman si Celine at napayoko. Mukhang okay naman kayo, bakit pa ako magagalit? Natatakot lang ako na masaktan ka. Pero ngayon okay na kayo. Masaya na ako para sa inyong dalawa na magkakilala na kayo. Celine? Po? Sabay angat ng tingin ni Celine kay Sandra. 4 na taon ka pa lang noong huli kitang makita. Napakaganda mong bata noon pa man. Payakap nga ako. Napaluhan naman si Celine at yumakap kay Sandra. Salamat po. Salamat din po sa pag-aalaga at pagmamahal niyo po kay Selena. Kay Yumi po. Last year ko lang din po nalaman yung tungkol po kay Yumi eh. Nahuli ko kasi si Mami na may hawak na picture. Kaya po tinanong ko siya. Agad naman po niyang sinabi na kapatid ko daw po yon. At matagal na daw po niyang gustong makita. Lagi din po niya kayong hinahanap sa social media. Pero bigo po siya na mahanap kayo. Wala kasi kaming Facebook. Tugon ni Sandra. Pero gusto pa kaya kaming makita ngayon ng mami mo? Oo naman po, tita. Gustong gusto po. At muling niyakap ni Celine si Sandra maging si Pancho. Nakwento po sa akin ni mami na best friend daw po kayong dalawa nung high school. Pareho din daw po kayong nangangarap noon na maging artista. Kaya nga talagang hindi sumuko ang mami mo para matupad ang pangarap niya. Nagtagumpay nga siya. Oo nga po, pero mabilis din po siyang nalaos eh. Ayun po, nagpatayo po ako ng grocery store na pinaglilibangan po niya. Gusto ko siya muling makita, Celine. Sige po, tara po, ngayon na po. Sigurado po ako na matutuwa yon. Teka, ani ni Yumi, dahilan para mapatingin ng lahat sa kanya. Bakit? Tanong ni Celine maging ni Sandra. Humigpit naman ang kapit ni Yumi sa kamay ni Franco. Parang hindi pa ako handa. Ha? Tsaka lumapit si Celine at hinawakan ang mga kamay niya. Matagal ka nang gusto makita ni Mami. Pagbigyan mo na siya. Ito na yung tamang panahon para makilala ka niya at makilala mo siya. Alam ko mahal ka niya kahit ipinamigay ka niya. At nagsisisi na siya sa ginawa niya sa'yo. Kaming bahala sa'yo. Nasa tabi mo kami. Kaya mo yan. Sinundo na nga nila si Diana sa eskwelahan para makasama na rin ito sa pagpunta sa bahay nila Celine. Hi Mami. Ani ni Celine sabay yakap sa ina nito na namamahinga sa sofa. Buti naman at dinalaw mo ko anak. Miss na kaya kita. Miss na rin kita Mami. Kaya ako umuwi kasi meron akong surprise para sa'yo. Talaga? Ano yon anak? Masayang tanong nito. Hindi ano, kundi sino? Ha? Napalitan ng pagtataka ang saya nito. Pasok. Ani ni Celine. Bumungad naman ang mag-amang Franco at Diana. Franco? Diana? Siya na bang apo ko? Maluhaluhan tanong nito. Anak, siya ang mami ko, kaya siya ang Lola Olga mo. Lola Olga po? Tanong ni Diana. Oo apo, ako ang Lola Olga mo. Ang laki-laki mo na at napakagandang bata. Salamat po.
Agad ngang niyakap ni Olga ang kanyang apo na halos 6 na taon niyang hindi nakita. Tawagin mo na lang ako mamita, ha? Sige po, mamita. Sabay yakap muli ni Olga kay Diana. Franco, iho, salamat sa pagdala kay Diana dito. Alam ko marami kaming pagkukulang sa kanya, pero dinala mo pa din siya dito. Salamat talaga. Wala po yon, tita. At niyakap nga ni Franco si Olga. Luhaan ang mga mata nito habang nakangiti sa mag-ama. Wait, hindi lang yan. Saad ni Celine. Meron pa? Anak? Yes po. Tsaka nga pumasok sila Sandra at Pancho na ikinagulat ni Olga. Sandra? Pancho? Totoo ba to? Nandito kayo? Tsaka ito lumingon kay Celine. Totoo ba to, anak? O nananaginip lang ako? Totoo to, mami. Nasa harapan mo nga sila tita Sandra at tito Pancho. Wala ngang sali-salita, niyakap ni Sandra ang matalik na kaibigan na 2 dekada niyang hindi nakita at nayakap. Kapwa sila umiiyak at halatang namimiss ang isa't isa. Kumusta? Kumusta kayo? Buti natagpuan kayo ni Celine. Sunod-sunod na tanong nito. Kumusta pala yung anak ko? Ngumiti naman si Sandra at lumingon sa muling pagbukas ng main door. Napatakip naman ang bibig ni Olga nang masilayan si Yumi. Mabilis nga nagunahan ang mga luha nito sa pagpatak. Anak? Sabay takbo niya kay Yumi at niyakap ito na mahigpit. Walang reaksyon ang mukha ni Yumi ni hindi siya gumanti ng halik. Dalagang-dalaga ka na. Alam na ba niya ang totoo? Tanong nito kay Sandra. Ngumiti at tumango naman ito. Kaya muling bumaling ng tingin si Olga kay Yumi at muli niya ito niyakap. Anak ko, anak ko. Paulit-ulit na sambit nito. Bahagya namang ngumiti si Yumi nang bumitaw si Olga sa pagkakayakap sa kanya. Maupo ka, anak. Napakasaya ko kasi nandito kayong lahat. Ang apo ko, ang mga kaibigan ko, at ang isa ko pang anak. At ang magiging manugang mo, mami. Dagdag ni Celine. Manugang? Ibig sabihin nagkabalikan na kayo ni Franco? Hindi po, kay Yumi po. Yumi? Oo, Olga, na Yumi ang pinangalan namin kay Selena. Pinalitan niyo pala ang pangalan niya. Salamat pala anak sa pagpunta mo dito. Napakasaya ko talaga. Sobrang saya. Saad nito habang hawak ang kamay ni Yumi. Ibig bang sabihin malapit na kayo magpakasal ni Franco? Tanong nito kay Yumi. Opo. Maikling tugon ni Yumi. Ikaw pala yung sinasabi ni Celine noon na girlfriend niya. Ngumiti lang ng tipid si Yumi. Yes ma'am, akala ko nga po sadyang magaan lang ang loob ko sa kanya. Pero may dahilan pala kung bakit. Kasi magkapatid nga kami. Kung hindi pala ako bumalik kila Franco, hindi kami magkikita at hindi ko siya makikilala. Mami, I'm sorry kung naging selfish ako. Ang totoo kasi niyan, wala po talagang private investigator eh. Kalimutan mo na yon anak. Ang importante, nandito ang kapatid mo. Nakita ko na siya at nayakap. You're welcome, Mami. So paano? Happy ka na ha? Bawal na ang sad. Oo naman anak, masayang masaya talaga ako. Umorder nga sila ng pagkain na kanilang pinagsalu-saluhan. Punong-puno ng saya ang bawat isa, maliban kay Yumi. Anak, ayos ka lang ba? Tanong ni Sandra. Opo nay, ayos lang po ako. Kanina ka pa kasi tahimik eh. Selena? Yumi anak? Kain ka lang ng kain ha? Ani ni Olga. Opo, tugon ni Yumi. Napansin naman ni Franco ang pagiging tahimik ni Yumi, kaya hinawakan niya ang kamay nito at nginitian. Ngumiti din naman ng pabalik si Yumi. Pwede ba kita makausap anak? Yung tayong dalawa lang sana. Ani ni Olga kay Yumi. Nilingon naman ni Yumi ang mga kasama at ngumiti ang mga ito. Tita, tara sa garden. Naku, maraming halaman si mami doon. Ikukuha ko kayo dahil alam ko mahilig din kayo sa halaman. Saad ni Celine at lumabas nga silang lahat patungo ng garden. Kaya naman naiwan na mag-ina sa loob. Kumusta ka naman anak? Kailan mo nalaman ang totoo? Kailan lang po. Okay lang naman po ako. Galit ka ba sa akin anak? Naiintindihan ko kung galit ka sa akin. Patawarin mo ko anak. Gulong-gulo ako ng mga panahong yun eh. Hindi din kasi madali yung mga pinagdaanan ko. Narip lang ako ng tatay mo. Sino po ba ang tatay ko? Ngunit nayuko si Olga nang tanungin niyo ni Yumi.
Bakit po? Matagal na siyang patay. Po? Namatay siya sa kulungan. Ipinakulong ko siya dahil sa ginawa niya sa akin. Hindi niya kinaya sa loob ng kulungan kaya nagpatiwakal na lang siya. Wala na po pala ang tunay kong ama? Oo anak, pero alam niya na nabuntis niya ako dahil dinalaw ko pa siya sa kulungan nung malaki na yung tiyan ko. Galit na galit ako sa kanya. Lahat ng masakit na salita sinabi ko na. Kaya din siguro mas pinili na lang niyang wakasan ang buhay niya. Kaibigan ko ang ama mo. Matalik din kami magkaibigan. Naging leading man ko din siya sa ibang mga palabas sa telebisyon. Ibig pong sabihin, artista din po siya? Oo anak, si Rodolfo Tuazon. Hindi ko po siya kilala eh. Wala na din kasi ako mga litrato niya, sinunog ko na. Kilala po ba siya ni nanay? Dahil sabi po niya, hindi niyo po sinabi sa kanya. Oo, hindi ko sinabi sa kanya. Pero kilala niya si Rodolfo. Okay po. Patawarin mo sana ako anak ha? At hayaan mong bumawi ako sa iyo sa lahat ng pagkukulang ko. Ikaw pong bahala. Pwede ba ako mag-request sa iyo? Ano po yon? Tawagin mo na din ako mami. Ngumiti naman si Yumi at niyakap ang kanyang tunay na ina. Sige po mami. Magkayakap nga sila at kapwa umiiyak dahil sa saya. Napatawad na ni Yumi ang kanyang ina.